Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating pangalawang Pangulo at kalihim ng Department of Education, Sara C. Duterte. Thank you, Inday. Please sit down. Ang namumuno ng Department of Agrarian Reform at siyang naglalakad dito sa ating mga ginagawa ngayon, ang Secretary ng DAR, Secretary Conrad Estrella. Andito rin po ang Special Assistant to the President na anak din ng Davao, Secretary Anton Lagdameo. At ang Regional Director na narinig natin kanina, Regional Director ng DAR, Eugenie Polante. Andito rin po ang ilang membro ng kabinete at sinama ko para maipakita kung paano ating ginagawa yung sinasabi ng whole of society, whole of government, whole of nation approach. Ibig sabihin, hindi lamang ang DAR ang tangkatrabaho para sa inyo tungkol dito sa agrarian reform, kung hindi, ang iba't ibang departamento rin ay may ginagawa, mayroong kontribusyon yan kasi hindi lamang naman ang pagbigay ng titulo, kung hindi ang mga kasunod na suporta ay napaka-importante rin. Kaya nandito tayo at yan po ay ang halimbawa ng whole of government approach na aming ginagawa. Fellow workers in government, ladies and gentlemen, magandang tanghali sa inyong lahat. Masaya ako at nakadalaw uli ako dito sa Davao. Maraming masasayang alaala ang ibinigay ng Davaoenyo sa akin at sa aking pamilya sa nakalipas na panahon. Marami ring mga pagkakaibigang panghabang buhay ang naburito. Hindi maaaring mawala sa aking puso ang pagmamahal ng Davao sa mga tao dito. Kaya naman nagagalak ako na maging bahagi ng mahalagang pagtitipon na ito na pinangungunahan ng Department of Agrarian Reform, kung saan tayo ay namimigay ng mga titulo sa ating mga magsasaka na matagal nang nag-aantay na magkaroon ng sariling lupa. Matagal na nagsimula itong proseso na ito dahil nilagdaan ng aking ama ang Presidential Decree number 27 na naglalayong magdulot ng tunay na kalayaan sa mga magsasaka mula sa pagkabihag sa lupa. Kaya ipinagmalaki ko na minana ko ang pagmamahal at pagpapahalaga ng aking ama sa ating mga magsasaka. Kaya naman, talagang pampatawag na mahirap kong makita, nakakadurog po ng puso, na makita na hanggang ngayon, ang pinakamahirap sa ating bansa ay ang mga magsasaka. Kayo ang nagpapakain sa amin, hindi nyo magpakain ang pamilya ninyo. Kayo ang nagpapakain, nagbubuhay sa buong Pilipinas, sa lahat ng mga Pilipino. Ngunit, ang tulong na nanggagaling sa ating pamahalaan, nanggagaling sa ating lipunan, ay napakaliit naman. Kaya ito ipapalitan natin. At hindi na tayo papayag na ang pinakamahirap na hanap buhay ay ang magsasaka. Mahirap naman talaga. Kahit anong gawin natin, mahirap ang magsaka. Kaya kailangan ng tulong ng ating mga magsasaka, ang lahat ng tulong na maibigay ng pamahalaan at ang pribadong sektor kasama din dyan. Ang lahat ng tulong na maibibigay ay ibibigay namin para naman ay masabi natin maganda ang maging hanap buhay ng ating mga magsasaka. Kaya naman, pagkaupo ko bilang Pangulo, ipinalam ko sa bayan sa aking unang SONA na ipapagpatuloy ko at higit na pagbubutihin ang tunay na reformang agraryo na sinimulan ng aking ama. Sa pakikisa tulong ng Kongreso, nilagdaan
nilagdaan natin ang batas sa loob ng unang taon ng aking pamumuno, ang New Agrarian Emancipation Act. Dahil po sa batas na ito, ang pagkakautang ng mahigit ng 600,000 na agrarian reform beneficiaries ay hindi nasisingilin pa ng pamahalaan. Layunin kong matapos ang pamamahagi ng lahat ng lupang saklaw ng CARP bago matapos ang aking termino. Kaya't natutuwa ako na masigasig ang DAR sa pamimigay ng mga titulo. Patunay sa sipag ng DAR ay ang mahigit na 90,000 na titulo na naipamahagi noong 2023, nakaraang taon. Lagpas ng 40,000 sa target na 50,000 sana lang na titulo. Umaasa ako na dadami o dodoble pa at sa taon na 2024. Ang mahigit na 2,000 titulo na ipapamahagi natin ngayon dito sa Davao ay magandang simula at simula lamang para sa 2024. Ang pamimigay ng titulo sa ating mga magsasaka ay unang hakbang lamang sa pagkamit ng kanilang kalayaan sa kahirapan. Ang kalayaan sa gutom at kahirapan ng magsasaka at ang pagsisiguro ng sapat na pagkain para sa bawat Pilipino ay hindi makakamit sa pamamagitan ng pagpapamahagi ng titulo o lupa lamang. Kaya naman, sinasabi ko na dapat gawing totoo ang kasama sa Agrarian Reform Act. Ang Agrarian Reform Act po ay hindi lamang nagbibigay ng titulo ng lupa. Patuloy ang suporta pagkatapos dahil kung wala namang suporta ang ating mga magsasaka kahit na may hawak na titulo, hindi kayang magsaka yan. Kaya't yung access sa mga processing machines, sa mga yung ginawa ng Land Bank na ginawang mas streamline yung access to credit para mas madaling magpautang at kaya naman ng magsasakang bayaran. Kaya naman, inubuhos ngayon ng pamahalaan ang mga serbisyo at ayudang kailangan ng mga magsasaka. Ilan sa mga ito, ang mga libreng punla, abono, at mga kagamitan ng pangsaka. Kailangan din ng mga karagdagang infrastruktura, kung kaya naman, nagpapagawa rin tayo ng mga bodega at kalsadang malalapit sa sakahan sa pamilihan. Para hindi kayo nahihirapan dalhin ang inyong ani ay mula sa pinagsasakahan ninyo hanggang doon sa palengke para bababa pati ang presyo, mas malaking kikitain ng ating magsasaka. Kaya't inaanyayahan ko po kayong lahat na magtulungan at sa pagtataguyod ng kapakanan ng ating mga magsasaka. Tulungan natin silang makaahon sa kahirapan at mapaunlad ang kanilang kabuhayan sa pamamagitan ng mga makabagong pamamaraan mula sa pag-aararo, pagtatanim, pag-aani hanggang sa pagbebenta sa merkado. Sama-sama at kapit-bisig po tayo sa pagpapayabong ng agrikultura ng bansa sa pagkamit ng mas masaganang bukas para sa ating lahat, para sa lahat ng Pilipinas. Sa aking mga minamahal na Dabawenyo, daghang salamat sa inyong patuloy na pakikiisa at sa ating pagsulong tungo sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang tanghali po sa inyong lahat.